Okay guys, mabuhay. Nakita niyo naman, gardener for a day ako, no? At medyo maingay itong audio na to kasi meron siya original song that I decided na patungan. But anyways, ayun nga, enjoy din paminsan-minsan. Gumagawa ka dapat ng mga kakaiba sa buhay mo, hindi yung puro ka na lang work. Dapat sa bahay, marunong ka rin kumilos, marunong ka sa mga gawaing bahay. Ako talaga nag-enjoy ako every time na nagdidilig, nag-aayos ng mga halaman. It's just that pag sobrang busy ka talaga, hindi mo maasikaso, nakakalungkot na kasi yung mga binili ko na bamboo na tinanim ko, medyo tinatalo siya ng ibang damo, bigla siyang tinutubuan kasi ng mga damo. So dapat siya talaga tanggalin mo para at least mabuhay kasi nasasakal siya, pinapalibutan siya ng kung ano-anong halaman. But anyway, at least ayun naman ako na natanggal ko na. I'm sure, I know tutubo pa rin siya in time, pero for the meantime, para mabuhay. So ako, mag-isip pa ako ever lang na hindi talaga makasurvive ang mga bamboo na ito. Pero alam ko naman madaling mabuhay ang mga bamboo. Kaya nga, ang tagal-tagal na ito, parang 4 years na rin. Ay hindi, parang 2020, 1 year, more than a year na siya. But anyways, ayan, sana lang ma-survive niya yung ginawa sa kanya ng iba rin yung kapwa. Ang dami kasing damo, hindi ko alam kung ba't tinutubo ang mga damo guys. So, ayan lang na, sana mabuhay talaga. Gusto ko talaga to. Dating mahal-mahal yung rubber tree. Dahil naman ngayon, napakalaki na ng rubber tree. Nagsimula lang yan sa isang maliit hanggang sa lumaki na. Di ba kayo, dumami. Lipat na namin ng lipat. Ang dahil yung pandemic, pagkamahal-mahal ng rubber tree. So, I hope naman, mas dumami pa siya. Kaya hindi ko talaga pwedeng itanim sa lupa. Kasi talagang bubuhatin yung lupa. Ang lalaki ng ugat niya. So, tama lang na sa malaking sa malaking paso ko siya itanim. At yun nga, nakikita niya nga. Kasi if not, dahil nako, actually nang-aadaw siya ng lupa or ng lupa ng ibang paso. Ito rin isa na to. So, malakas din to sa malakas din sa lubo ito. Nakakaloka lang yan. Kasi nga, pang talaga siya, pinakikita niyo sa mga mall, at yung mga halaman mo, nakikita niyo sa mga maraming ganyan. So, ginagawa nila talaga parang pang-accent lang. But anyway, ayan, again, nag-enjoy ako. At kayo rin sana mag-enjoy kayo sa pagkatanim. Pag wala kayo masyadong ginagawa, mag-hygiene kayo. Ako talaga, itong floor na ito, talagang gusto ko talaga na meron ganitong ambiance na para akong nasa labas pa rin. Every time nagigili, kasi ito, pag kasi ng kwarto ko, ito na agad yung view ko. So, ang sarap ng gumising sa umaga kasi sa lubungin ka ng araw, minsan ng hangin, ng lakas, and of course, yan ang mga halaman. And syempre, dahil yung paligid din naman itong bahay namin, ay marami rin mga puno. So, ako naman, ewan ko siguro pag nagkakailid talaga, mas gusto ng mga tao na nasa bundok, no, yung mga halaman na, nature na ang kapiling, unlike sa mga kabatakan, gusto mo, city gusto mo lagi nasa mall. Pero talaga, parang magbibigay ng peace sa'yo yung ganitong ambiance, ganitong view. So ako nga nag-iisip pa ako, ano pa yung mga dapat kung itanim pa, kaya lang yung pwede masyadong maraming pwede itanim. Kasi syempre, dahil hindi ko naman inatandad na ganito nga kalalaki yun. Dahil ako natutuwa ako, like, itong kalamansi, tinutubo na naman siya. So kaya talagang alagaan na lang. Kasi laki rin ang nagatulan. Like, for example, nung tumubo yung mga kamatis, talagang everyday, pag binibigay pa ninaalagaan mo sila, bibigay din nila sa'yo kung ano yung dapat. So, yun naman na for now. So, sa mga nag-enjoy maghalaman, welcome to the club ng mga hardinero.